Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, November 8 na po, 2025, nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan or Yuan at ngayon po ay nasa kategorya na agad ito into typhoon category. So ngayon ay nakataas na rin po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon na meron pong warning lead time na 36 hours. Mamaya i-explain ko po sa inyo yung landfall scenario, yung mga lugar na dadaanan po ng bagyong Uwan at yung mga lugar na dapat maging alerto at maging handa. Pagdating po kasi ng Sunday ng madaling araw, ito yung pinaka-direktang paglandfall po ng bagyong Uwan dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. At ngayon din po ang lawak na meron sa bagyong Uwan ay umabot na po sa 900 to 1,000 km. Hindi po na nasasakop niyan. Medyo bumaba din ang kanyang direksyon dito sa bandang Visayas area pero more on naapektuhan nito ang malaking bahagi ho ng Luzon. So ngayon, bago natin simulan, baka naman po pwede nyo i-like yung video natin. Request ko naman po sa inyo yan bilang pagsuporta. Maraming salamat. Tara silipin po natin yung ating pinaka-live weather system and track, intensity and forecast dito sa bagyong Uwan. Kung makikita po ninyo ay nag-intensify or ang ibig sabihin biglang lumakas into typhoon category ang bagyong Uwan at ngayon po sa pinaka-lokasyon po niya aalamin natin. Alas 2 po ng madaling araw, ngayong araw din po ng Sabado, ang bagyong Uwan po ay namataan po na may layo pong 910 kilometers east of Eastern Visayas at lumakas po ito sa 140 kilometers per hour typhoon category at may bugso naman po na umaabot sa 180 kilometers per hour. Pa-northwestward ang kilo sa bilis po na 25 kilometers per hour. At mamayang gabi naman or mamayang hapon hanggang sa gabi ngayong Sabado ay mas lalakas pa po ito sa 165 km per hour bilang isang typhoon category pa rin. At meron namang lokasyon na 650 kilometers east of Katarman, Northern Samar. So yung mga lugar na yan, nakita naman natin ngayon nakapaghanda na. Alam nyo, kaya po naglabas na ng warning signal ng Pag-asa at mayroong mga lugar na apektado na nito. Balikan natin yung mga lugar na kanyang dadaanan kasi may mga kababayan tayo na naguguluhan. Meron daw nakataas na signal number 1 sa mga lugar nila pero hindi naman daw nararanasan yung mga pag-uulan. Actually, mainit pa nga daw po kahapon pa po ito. Ang signal number 1 natin, i-explain ko sa inyo mabuti. Nakataas po yan. Yan po sa may Camarines sa norte. Sa may Quezon, kasama po ang Camarines Sur. Kasama rin ang Catanduanes, Albay, Burias Island, Sorsogon, Ticao Island, Romblon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Capiz, Iloilo, Bantayan Islands, Leyte, Negros Occidental, Camotes Island, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Bukas Grande Island, Surigao del Norte. Yang mga lugar na yan, kaya po tinaas yung signal number 1 dahil meron po tayong tinatawag na warning lead time na 36 hours. Ang ibig sabihin, hindi automatically na kapag nagtaas po tayo o nagtaas ang Pag-asa ng signal number 1 at yung mga lugar ninyo ay napasama doon, hindi automatically mararamdaman yung epekto. Meron tayong duration na sa loob po ng 36 hours. Bakit naglabas na agad? Matagal pa naman daw ang 36 hours. Sa loob kasi ng 36 hours ay mas lalapit pa ang epekto po ng bagyong Uwan ngayong araw po ng Sabado at dyan po ay unti-unting mararamdaman na ang spike or epekto po ng trap or extension po ng kanyang hangin. Dahil nga kung titignan ninyo yung lawak na meron po dito sa bagyong Uwan ay umabot na po ngayon sa 900 kilometers. Kung makikita nyo naman, grabe simula dito sa taas, ito yung pinakamata ng bagyo, pinakasentro, yung pag-ikot ng kanyang hangin, yung nakapalibot sa pinakamata ng bagyo, ay tinatawag po natin na mga spiral clouds. Yan po yung may matinding epekto or talaga na mapaminsalang epekto, Kaya nga po siya na-categorize ngayon bilang isang super typhoon Uwan dahil nga po nasa katubigan siya. Yung intensification or mabilis ang paglakas ng bagyo, nangyayari po yan at nagaganap kapag ang isang bagyo ay nasa tubig pa dahil yan sa pressure or sa init na meron po sa tubig. Pero habang papalapit po ito ng ating Philippine land, mas lalo na po dyan sa may bahagi po ng North Luzon, ay mas lumalakas pa ito or nag-i-intensify into
Super Typhoon category. Pag sinabi ho natin na Super Typhoon category, yan ho ay merong lakas na 185 kilometers hanggang 250 kilometers per hour na lakas ng hangin. Which is, pasok na pasok po itong bagyong Uwan. So ngayon, balikan natin yan at alamin pa rin natin yung mga lugar na kanyang susunod po na dadaanan. Pagdating naman po, eto makinig po kayo, eto po kasi yung pinaka-landfall scenario niya. Pagdating po ng linggo po, no? Ng madaling araw, 36 hours na po ito, no? 305 kilometers east of Vera Catanduanes ang kanyang magiging lokasyon. At ito ay nag-intensify or bigla ulit lumakas into 185 kilometers per hour at isang ganap na po na Super Typhoon category. Pag sinabi po natin Super Typhoon category, makinig po kayo, yan po ay umaabot sa signal number 5 yung warning signal. Pag signal number 5 talagang matindi ho ang epekto nito. Pero ngayon nakita naman natin may mga pagbabagong kaunti dito nga po sa nagiging direction po ng bagyong Uwan. Unang-una, nagkaroon siya ng recurve dito po, no, yung pinakadulo ho niya, nag-recurve imbis na pa-diretso yan, pa-recurve. Parang sinalubong po, no, ng area of probability ng bagyong Uwan ang northeast monsoon. Nakikita nyo namang mabuti yung northeast monsoon nandito sa extreme northern Luzon. Etong hangin na yan, sinalubong siya ng bagyong Uwan. Ganyan kalakas po yung epekto o ganyan po kalakas yung bagyo na ito. Di talaga natatakot sumalubong dito sa hanging amihan. At napansin din natin na bahagyang bumabaho ang area of probability nito or yung direction bandang Visayas area. Pero hindi naman sobrang baba, no? Medyo naaapektuhan lamang. Nakita nyo, kahit po bumaba o tumaas yan, maaapektuhan pa rin ang Visayas at nalalabing bahagi po ng Mindanao dahil po sa lawak ng sirkulasyon po ng hangin na meron po dito sa bagyong Uwan. So hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Ngayon naman marami nagtatanong sa atin kung kailan po ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. So hindi pa natin ngayon matitiyak, no, kung kailan talaga yung pinaka-eksakto niya kasi yung bilis o yung galaw ng bagyo paiba-iba, bumabagal, minsan naman bumibilis. Pero sa nakikita po natin sa ating advanced weather forecast by Tuesday pa po ito ng gabi lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman, no, pagdating po mga kaibigan ng tinatawag ho natin na madaling araw po ng Lunes, ang bagyong Uwan po ay nasa vicinity na po ng Bayombong, Nueva Vizcaya. At ito po'y bahagyang hihina into 150 kilometers per hour at magiging typhoon category. Sa senaryo kasi na nakikita natin dito po sa direksyon ng bagyong Uwan, kapag direkta na po itong tumama dito sa kalupaan ng North Luzon, may mga kabundukan po kasi dyan, may mga puno, no, malawak ang mga lupa, wala masyadong mga tubig. Kaya yung sinasabi natin pag weekend or paghina ng bagyo ay posibleng mangyari. For example, ang bagyong Uwan ay maglandfall sa North Luzon bilang super typhoon, bahagya itong hihina into typhoon hanggang sa severe tropical storm. Kapag hindi nagkaroon, no, hindi naka-movement, nakaikot ang pinakamata o pinakasentro ng bagyo dyan po sa kalupaan po ng North Luzon. So ngayon nakikita natin na sobrang mahalaga talaga ang mga bundok, ang mga puno na sinisira po ng ating mga kababayan, no? Sinasabi nila may mga permit naman sila pero hindi nila alam yung mga puno. Ang laki po ng purpose niyan para po sa mga ganitong kalamidad. Alam nyo, noong hindi pa ganito ka-asenso o hindi pa masyadong maraming mga bahay, wala pa masyadong mga syudad, mga struktura, ay nakita nyo kahit may mga bagyo, may mga malalakas na bagyo ay napaglalabanan or nakakaya po ng mga kababayan natin, no? Nakaka-recover tayo dahil po sa dami ng mga puno. Yun po yung sumasalo sa impact, sa lakas po ng mga bagyo. Kahit po super typhoon siya sa katubigan, pag tama naman sa kalupaan, sa landmass ng ating bansa, humihina po yan. Dapat po i-consider natin yung mga ganung bagay dahil napakalaki po talaga ng ambag ng mga puno at lalo na mga kabundukan na ngayon pinagsisira na at ginagawang mining area, no? Dapat po ma-realize natin yan at pati na rin ng ating gobyerno. So ngayon, tuloy-tuloy tayo. Mabalikan natin mamaya ito. Alamin po muna natin yung tinatawag na heavy rainfall warning. So meron na rin tayong heavy rainfall warning dahil po sa unti-unting paglapit po or paglakas ng bagyong Uwan. So ngayon, no, ngayong hapon po hanggang sa Sunday ng hapon, eto, madaming tubig po ito, no? 200 millimeters or more ang maaasahan po o maaasahan dyan sa may Camarines Sur, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Albay,
At meron din tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at sa may Eastern Samar. Bahagya naman o medyo kakaunti yung pag-uulan na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po dyan sa may Apayao, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama po ang Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Biliran at sa may Leyte. So mga kababayan, mga kaibigan ko, yung mga nagtatanong sa akin, binabanggit ko po yung mga lugar ninyo, no? Kasi may mga nababasa ko sa comment, yung kanila daw ba kasama. Kasama ho, pwede nyo balikan yung mga video natin, no? Para ho, din mapakinggan ho ninyong mabuti. Pero please, tapusin nyo yung video kasi napaka-importante po ng malaman natin yung lagay ng panahon, no? At eto po, pagdating naman ng Sunday ng hapon hanggang sa Monday po ng hapon, eto na yung pinaka-peak o eto na yung paglandfall ng bagyo dyan po sa kalupaan ng Luzon o sa landmass ng Luzon. So meron tayong ine-expect na 200 mm sa dami ng pag-ulan kasi nga direktang landfall na po ito dyan po sa may Aurora, sa Nueva Ecija, sa may Cagayan, Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, sa may Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa may Pangasinan. So eto, marami nag-aabang sa area na to, no. Eto ho, no, hapon ng Linggo hanggang sa Monday po ng hapon. Kasagsagan po ito ng bagyo. So meron po tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Medyo marami po ito. Diyan po sa may Metro Manila, sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, malaking bahagi ho ng Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Occidental Mindoro. At pagdating naman din ng Sunday ho ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Sur, Camarines Norte, kasama pong Aklan at Antique. Ipapaalala ko mga kaibigan na yung heavy rainfall warning na yan ay posibleng mas itaas pa habang lalo pang lumalapit ang pinakasentro, pinakamata ng Bagyong Uwan dyan po sa kalupaan ng ating Luzon o bansa, no? Dyan sa may North Luzon. Alamin natin yung mga lugar po na kanyang direktang maapektuhan kasi hindi naman pwedeng hindi natin malaman ang mga lugar na dapat po mapaghahandaan natin. Dahil nga po more on mas malawak po ang epekto ng Bagyong Uwan dyan sa may bahagi po ng Luzon. Alamin natin yung mga lugar. Kasama sa mga maapektuhan po dyan sa malaking bahagi ng Luzon, binanggit ko kanina yung Metro Manila, North Luzon, yung North Luzon, dyan po yung pinakadirektang landfall ng Bagyong Uwan, sa may Central Luzon, sa may South Luzon, Bicol Region, at Eastern Luzon. So sa Metro Manila, may mga lugar tayong hindi nabagit. So eto po, pakinggan nyo mabuti. Kasama po sa mga dapat maghanda at maging ready, maging alerto, mag-antabay sa lagay ng panahon ang bahagi po ng Quezon City, ang Makati, Pasig City. Sa Pasig, grabe ho, no? Maraming mga landslide prone area dyan, maraming mga basura. So ngayon, linisin po natin yung kapaligiran natin dyan. Kasama rin ang bahagi ng Taguig, Parañaque, Pasay, Muntinlupa, Valenzuela, Marikina, kasama Mandaluyong, San Juan, Malabon, Nabotas, Caloocan at Las Piñas. Halos karamihan ng mga lugar na binanggit ko, kung napapansin nyo, mga bahaing lugar ho talaga yan. So kung mas maganda na meron tayong malilipatan na ibang lugar o meron tayong mga kamag-anak sa medyo mga matataas na lugar, pakiusap ako na lumikas ho kayo. Mas maganda na maagapan natin yung banta ng Super Typhoon Uwan kaysa naman maghihintay tayo hanggang maramdaman pa hanggang lumakas pa yung bagyo saka pa tayo mag-aasikaso. Wag naman natin ugaliin yung gano'n na kung kailan nandiyan ang bagyo saka tayo magkukumarat. Nakita naman natin yung nangyaring pinsala sa bahagi po ng Eastern Visayas, lalo na po sa Cebu, sa Cebu City, no, dahil sa Typhoon Tino. And wag nating hayaan na gano'n din ang mangyari sa banta ng Super Typhoon Uwan. So mga kaibigan, bukod ho dyan, kasama rin sa maapektuhan ang Eastern Luzon. Kasama po dyan ang Aurora, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang Bicol Region, pinaghahanda rin po kasama ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. So yan ho na, talagang hinihimay-himay natin, no? Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Metro Manila, yung mga lugar para wala ho tayong ma-miss out at lahat po makapaghanda at maging ligtas. Bukod dyan, kasama rin ang ilang bahagi po ng Eastern Visayas,
mas bumaba pa. Actually, medyo bumaba ng konti itong pinaka-area of probability ng bagyong Uwan. Kaya pag mas bumaba pa yan, maging alerto pa rin ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. So ito, meron pa tayong lugar, no? Hindi ko nabanggit yung sa may bandang North Luzon kasi napaka-importante. Sa North Luzon po, maging alerto ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, kasama po ang Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Mga kaibigan, sa dami ng mga lugar na maapektuhan nito ay meron tayong nakitang pagkatala na aabot po talaga sa 8.4 million ang mga Pinoy na posible pong maapektuhan ng bagyong Uwan. So ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong bagyong Uwan, no, ay medyo humina. Kung hindi man humina, medyo umangat siya, no, para hindi mapinsala ulit ang malaking bahagi po ng kalupaan ng North Luzon, lalo na po hindi maapektuhan ang bahagi po ng Eastern Visayas. Ayon yan sa DSWD na halos 8.4 million Pinoy ang posibleng maapektuhan ng bagyong Uwan. Dahil po yan, kung makikita nyo, nasa area of probability natin. Kaya mga kaibigan ko, dahil nga po napakatindi o malakas po ang epekto ng bagyong Uwan, ngayon pa lamang po marami akong mga sinasabi at ibinibigay po ng mga paalala sa inyo. Actually, yung mga paalala na sinasabi ko, dapat po isinusunod natin. Kapag ito po, no, bago ang bagyo, kunyari, example, meron parating na bagyo, tulad nito, hindi pa naglalandfall ang bagyong Uwan sa malaking bahagi po ng North Luzon sa ating Philippine landmass. Actually, hindi pa siya masyadong nararamdaman ngayon. Yung mga pag-uulan na nararanasan natin sa hapon, dulot po yun ng mga localized thunderstorms. Bago ang bagyo, makinig po sa mga babala. Ako, araw-araw po ako nagbibigay sa inyo ng mga babala. Kahit magsawa kayo sa akin, ako hindi talaga ako magsasawa. Kasi gusto ko po talaga, lahat po tayo ay safe, no? At may alam sa mga lugar po na banta ng sama ng panahon o weather system ng ating bansa. At i-check po, no? Pangalawa, i-check ang mga kagamitan. Yung mga kagamitan natin, alam nyo, nangyari sa Eastern Visayas, yung mga importanteng gamit nila, talagang nasira. Mga laptop, cellphone, no? Yung mga actually, yung cellphone, dapat po yan itago natin. Kasi yan yung pangtawag natin sa mga rescue, pangtulong natin. Pwede tayong mag-message sa mga kamag-anak natin kung saang lugar. Kasi pag wala tayong communication sa kanila, mahirap. Ang hirap po, no? Hindi naman mangangapa ang mga rescuer kung nasaan tayo. Pangatlo, mag-stock po tayo ng pangunahing pangailangan or pagkain, no? Pangunahing pangailangan tulad po ng pagkain, tubig at mga gamot. In case po kasi magkaroon tayo ng mga malalakas na mga hangin o mga pag-uulan, yung mga tindahan po, mga grocery store, mga mall, magsasarado po lahat yan, no? Wala po mga customer. So dapat po, ngayon pa lamang ay namimili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. Lalo na po dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng North Luzon, Extreme Northern Luzon, Central Luzon, mga lugar ho na yan ay talagang direkta na makakaranas po ng epekto ng bagyong Uwan. At yung pang-apat, kinakailangan natin i-secure ang ating mga ari-arian. So alam naman natin na tayo ay may mga mahalagang gamit din. Pero alam nyo, ano bang mas mahalaga? Ang buhay natin o yung mga ari-arian? Kung hindi naman natin kayang pagsabayin yung mga yan, sa sobrang bigat, iaangat natin sa mga bubong natin or sa second floor, hayaan nyo na. Kasi ang material na bagay, napapalitan naman yan. Pero ang buhay natin ay nag-iisa lang na dapat yun po ang ating pinapangalagaan dahil bigay sa atin yan ng Diyos. At yung panglima natin, maghanda ng emergency kit ngayon pa lamang. Lagi ko nga sinasabi, yung mga go bags po ninyo, nasaan na, naka-ready po ba? Yung mga power bank nyo, naka-charge po ba? Mamaya ho kasi, magkaroon ng brownout, wala tayong supply po ng kuryente, no? Dapat naka-charge na yan yung phone. Mag-load na kayo ng data dahil talagang walang mapapaloadan po sa labas kapag meron pong malalakas na bagyo. Kapag may bagyo naman, ganito ang ating gagawin. Manatili po sa mga bahay o sa loob ng bahay. Huwag ho tayo labas na labas. Bakit? Sa labas ho, kung napapansin nyo, pag may mga super typhoon or malalakas na bagyo, yung mga bubong talaga, no, nakikita natin nagliliparan. Mamaya matamaan pa tayo niyan. Nakita nyo yung nangyari sa Eastern Visayas, sa Cebu City. Sa sobrang lakas po ng hangin ng bagyong Tino, talagang nagliparan po yung mga bubong. Pero ang bagyong Tino ay nasa category 4 lamang, nasa typhoon category lamang, no? Pero grabe na po yung pinsala niya. How much more etong super typhoon Yuan? At ito po, yung pangalawa, kapag may bagyo, i-off po natin ang ating mga kagamitan.
lalo na po yung mga electric appliances. Dapat naka-plug out yan, hindi po yan nakasaksak. Mamaya kasi umapaw ang tubig, basa, makuryente pa po tayo. So yung pangatlo, mag-stay away tayo sa mga bintana. Yung mga bintana ho kasi, dyan kasi minsan yung pinapasok po ng mga pressure, malalakas na hangin, na talaga namang matindi. Minsan may mga pumapasok pa dyan ng mga bagay na nakakasakit o nakakapinsala sa atin. So dapat layuan po natin, lalo na yung may mga salamin yan. Mamaya mabasag pa po tayo. Yung pang-apat, importanteng makinig po tayo sa mga update. Yung ginagawa ko po na ito, no, tuwing hapon, after yung update natin ngayon, every 6 hours, naglalabas din tayo ng update, no, para po time to time, day by day, nalalaman natin kung nasa na ba yung direksyon ng bagyo, papunta na ba dito sa lugar na ito, at alam natin yung nangyayari sa ating paligid, no, hindi yung wala tayong alam, yung pala yung bagyo, parating na pala sa lugar natin. So napaka-importante na makinig po tayo sa update. Yung ginagawa kong update, kahit sit back and relax lang kayo, walang problema, makinig lang kayo sa sinasabi ko. Lahat po yan ay mananamnam natin at may explain ko po sa inyo ng mabuti. At eto din, no, napaka-importante na maghanda para sa paglikas. So maghanda, lalo na po yung mga nakatira malapit po sa mga baybayin, sa mga ilog, asahan nyo ang pagtaas ng tubig kapag nandyan na po ang bagyong Uwan o Yuan, no? Dahil iba po ang magiging epekto niya. Nakita nyo naman yung nangyari sa Eastern Visayas na talagang kahit bubong inaabot na ho. At may nagsasabi sa akin, kasi daw ang bahagi daw ng Eastern Visayas o yung Cebu City na yan, napakadami daw kasing tubig. Yes, madami, pero hindi rin tayo pwedeng maging kampante, lalo na po dyan sa bahagi ng Luzon. Wala man masyadong parte ng mga katubigan dyan, pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Kalikasan ng kalaban natin dito, no? Hindi kung sino o kundi kung ano-ano lamang. So kapag natapos naman ng bagyo, dahil nga po by Monday po hanggang sa Tuesday po ng madaling araw, ilalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at mas lalo na po itong hihina. So kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan, no, makinig pa rin tayo sa mga update. Kung meron mamaya may kasunod pala na bagyo, mamaya nag-recur o bumalik yung bagyo. Nangyayari kasi yung ganyang mga senaryo. Minsan hindi na natin o binabaliwala natin. Kapag nakalabas ang bagyo, napaka-importante alam pa rin natin yung update. Yung pangalawa, pagkatapos ng bagyo, i-check po ang mga ari-arian natin. Mamaya, yung mga gadget natin na nabasa ng tubig, gumagana pa pala, itabi natin para din kahit pa paano meron tayong ma-recover at hindi naman tayo masiro talaga, no? At yung pangatlo, mag-stay away sa mga lugar na delikado. So ano-ano ba yung mga lugar po na delikado? Malapit po sa mga ilog, matataas na lugar, yung mga binabaha, no? Wag muna tayong lusong ng lusong sa mga baha. Mamaya po may mga open wounds kayo diyan. May mga sugat, pasukan pa po ng tubig, no? Ay magkaroon pa tayo ng tinatawag na leptospirosis. Yung pag-apat natin, mag-report tayo sa mga napinsala or mga lugar na nangyari, no? Mamaya meron kailangan ng rescue, yung mga kakilala natin natrap pala sa ganitong lugar. So kinakailangan naka-report po lahat ng mga nangyayari sa atin, lalo na po dito sa parte po ng Luzon. Grabe ho, no? Mas lumalawak pa yung sirkulasyon po ng hangin ng bagyong Uwan, no? Grabe. Halos sa buong Pilipinas na yung sakop niya. Nakikita nyo yung umiikot na yan. Ganyan po kadelikado ang bagyong Uwan. So mas maganda na dapat po meron tayong panalangin ng personal prayer po. At eto po, yung pang-limang paalala ko pagkatapos ng bagyo, maghanda para sa mga posibleng mga susunod na bagyo. Dapat hindi na maulit. Kaya nga po, nung nagkaroon ng epekto ang bagyong Tino dyan sa Eastern Visayas, nagkaroon na tayo ng abiso na maging alerto sa susunod na bagyo. At eto na nga po yung sinasabi natin. Bago pa tayo o bago pa pumasok ang bagyong Tino, nasa forecast track na natin ito at sinabi ko na po nung mga nakaraan pa na meron tayong super typhoon category na bagyo. Yung iba ang sinasabi naman, puro pananakot. Alam nyo, sana ho, walang ganyan ng mindset natin. Wag ho yung parang naiinggit tayo sa kapwa natin. Hayaan po natin na magkaroon ng opportunity naman yung iba, no? Wag tuho tayo mambash na mambash. Tulad nito, ang nangyayari, tama ang nasa forecast, nasa advanced weather forecast. Kung nakinig yung ibang mga kababayan natin, hindi magiging matindi yung sobrang pinsala ho. Pero hindi naman natin masisisi dahil bukod po kahit anong gawin natin, ang hirap talaga ng sitwasyon. Kasi yung mga pagbabaha, yan po ang kalaban natin. Wala tayong maayos na drainage o flood control na dapat po nandoon yung pera natin. So naisingin ko lang yung panghuli. Napaka-importante po na manalangin tayo sa Panginoon. So sino ba dito ay nananalangin araw-araw? Nananalangin lang yung iba kapag may problema, kapag may gustong hingiin, o nananalangin lang, nagpapasalamat lang sa Diyos kapag ka nakatanggap ng iPhone, kapag binigyan ng allowance, kapag sahod,
Yan lang, yan tayo magaling. Kaya nga po ang Panginoon nagbibigay ng mga ganitong senaryo para i-remind tayo sa mga bagay na kinakailangan po natin magsisi. Wala tayong magagawa kapag wala po ang Panginoon natin. Sa Kanya lamang po tayo sasandal sa mga ganitong sitwasyon. So hindi rin tayo pwedeng magmalaki sa ating sarili dahil wala tayong dapat ipagmalaki. Tanging tayo magpaghamit lamang sa Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay instrumento lamang para sa pagbabahagi ng weather update at sa pagbibigay po ng salita ng ating Panginoon, ng ating Bible verse. At ako ay nagpapasalamat dahil po nakikinig yung iba sa atin, no, inaabot po hanggang dito sa dulo. Yung mga senior natin na viewers, alam ko nanonood po sila ngayon, silent lang po sila. Yung mga nasa 70 years old pataas ang age, pababa, mga senior, lahat po sila nagko-comment, nababasa ko ho, ay sobrang natutuwa ako. Pagka ganyan ho kasi yung mga comment sa akin, sobrang ganado po talaga ako magbigay ng weather update, no. Doon po kasi talaga ako umuhugot ng lakas sa mga comment po ninyo. Natutuwa ako minsan naman may mga nambabash, pero hinahayaan ko na po. Tulad nito, ang sinasabi ko pa ulit-ulit sa inyo, nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan, kailangan po nating lumaban, manatiling ligtas sa mga ganito pong klaseng sitwasyon ng buhay natin. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Mamaya mag-a-update po muli ako. So natili po kayo naka-standby o galing naka-subscribe, nakahitang notification bell para sa next update ko. Hindi po kayong mahihirapan na hanapin ng ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.